We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Senior citizen gadan sa kasulo sa Iriga City. SUV nahagop nin tren sa Baaw, Camarines Sur. Asin, balyen ang napadpad sa baybayon kan Mobo Masbate na rescue. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatun miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatun nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Senior citizen gadan makalihis matrap sa nasulong harong sa Iriga City. Biktima may mga naisalbar pa subuot na partidaryo asin nangungupahan sa harong durante kan kasulo. Ang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, uminabot sa second alarm ang nagbungkaras na kasulo sa harong na nasa likod ta na nagwalat nin sarong casualty. Gadan ang sarong 77 anyos na babae makalis matrap sa nasulong harong sa Barangay San Roque, Iriga City pasado alas 11 ning banggikan Biyernes. Ulit tagibo sa kahoy an harong kaya marikas na naglakop an kalayo. Istorya kan saro sa mga aki kan biktima kasabay kan insidente, pinukawan pa kan biktima ni bang paryentes asin tenan sa harong. Pumunta si mama dun sa mga nangungupahan sa amin, ginising niya po yon. And then yung isa pong nangungupahan na ginising, nakita niya daw po na bumalik po si mama sa loob, tumaas pa po siya. And then hindi po namin alam kung ano yung reason kung bakit si mama bumalik. Susog sa Iriga City Bureau of Fire Protection, posibleng huli sa hibog kan naso asin kusog kan kalayo, kaya di na nakaluwas pa ang biktima. Nado kayan subot ang hawak kaini sa second floor kan harong. Actually harani na si lawas, dumans pa exit sa hagdan, pababa sa hagdan, facing ang ano niya nga nakadapa siya and then naka-facing sa hagdan ang body niya. Sangon niya nagpapadagos pang pigi-imbestigaran kan BFP Iriga City ang pigpuunan kan kasulo na uminabot sa second alarm. 7 man na establishmento ang nadamay sa insidente asin kinakarkulong labis sa 86,000 pesos ang danyos na pigwalat kan insidente. Kate, sa datos kan Bureau of Fire Protection Iriga City, nangangabaan pa sa nakantaw na lagad, nasa 39 fire incidents na ang naikukurit sa syudad o may pagsirit nin 200%. Ang naikurit man nakasulo kan nakaging aldawan, may kukonsideraman kan otoridad na pinaka malala so far ning huli sa pigwalat ngani kaining casualty. Kate? Alright, Jos Mabalos, Chris. Sarong 43 anyos na lalaki sa Naga City, aksidenteng naaktuhan kan sarong PIDEA agent na nagagamit nin illegal na droga sa sarong common CR harani sa opisina kan PIDEA. Ani ba pang detalye, tinutukan ni Jessica Kalinog. Day na makanigar pa ang 43 anyos na lalaking ini sa iyang pagkakaimbwelto sa illegal na droga. Tasarong pauli na kuta ng PIDEA agent mismo ang nakaakto sa iyang illegal na gibo sa CR na yaon sana sa tangod kan opisina kan PIDEA. Pag-ano sana sa comfort room for his personal necessities. So chance upon, he was surprised na while entering the comfort room, nakita niya itong certain individual who are sniffing illegal drugs. So immediately sinita niya. Nagpurbar pa subot na magdulag ang sospek. Alagad saktong may nag-agima na nagpapatrolyang pulis kan NCPO Station 5. Kaya tulos naman ining nadakop na sa angatanan nin kasong pagbayolar sa RA 9165 ang sospek na nasa kustodiyang unyan kan NCPO Station 1. Napag-araman na sa rumang paralimos ang sospek
Asin aminado man ini na ang mga natitipon niya sa panlilimos, iyong sa iya subuot na pigagamit, pambakal nin illegal na droga na nagseserbi niya man daang pain reliever. Hindi pa kaya sa bilis ko, nagkukulong minsan. Kaya pag nagkukulong, pag nakaigib ng drugs na walang kulog. Sigun sa Naga City Police Office, an police station na nakakasakop kan pinangyarihan kan operasyon, iyuman an may jurisdiction asin makapot kan filing kan kaso. Pag accidentally po kasi minsan yung coordination immaterial na din kasi in flagrante. So hindi siya planado. Siguro ini-strictahan po yung coordination sa mga planned operations. But of course, yung mga mandatory witnesses ay nire-require pa rin ng batas as to the inventory and yung pag-handle ng ebidensya. Nagtitinir man subuot an maray na relasyon kan PIDEA asin PNP na iyumang saro sa mga sangkap sa matrayumpong mga operasyon kontra iligal na droga. Kaibanan si Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Driver kan SUV sa Bao Camarines Sur maswerteng day nalugadan, makalis mahagop ang nilulunadan kaini kan tren. Driver kan SUV, day subuot na tansya ang distansya sa riles kan tren. Ang detalye tutukan sa report ni Chris Novelo. Haros wasak ang ninutang bumper kan SUV na ini napabalyukutaan na sa Barangay Sagrada Haling San Juan, Bao, Camarines Sur, pasado alas 6 banggikan Sabado, Hunyo 15. Susog sa pirang residente sa lugar, nakadawag na sa nasindanin makusog na kalabog. Oo, duwang bagsak na para bagang naraot, nadangog ko, nag-arukaan, baglagabong, duwang bisis. Sa pag-imbestiga kan kapulisan na rin sa mansubot kan driver kan SUV ang paabuto na tren na pasiring kutana sa albagikan sa syudad Dinaga. O may natrasubot ini alagad posibleng day natansya kan driver ang distansya kan lunadan sa rilis kan tren kaya nahagop ini. Maswerteng day manalugada ng driver kan lunadan. Ang niya lang po, day niya natansya si distance from the railroad o sa rilis po kay itong sa bumper niya. Nagkataon po si bumper niya medyo upgraded na po, parang maano na. Kaya ito po ang nahagip kang train. Nagsayo man ang magtaon ng komento ang pamilya kan driver. Nagkaareglo naman subot sindasin ang manehamento kan PNR dapit sa insidente. Katakod kay ini inabisuhan man kan motoridad ang mga motorista na maging alerto sa pagbalyo sa rilis urog ng unyan na balik operasyon na ang PNR. Pag approaching po sa railroad, make sure na may nakailing po bagayan, stop, look and listen. Kaya araw po kayo ito, si mga motorista na lang po ang maging aware. Make sure ang distance po from the railroad. Kaibanan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Day na nakaabot pa sa iyang destinasyon ang sarong 30 anyos na motorista. Makalis mabudalan kan pasabat na pampasayrong bus sa may porsyon kan Barangay Palong, Libmanan, Camarines Sur. Sa kusog kan impact, wasak ang piglulunadan kaining motorsiklo pati na ang lawas kan motorista. Susog sa investigasyon kan Libmanan MPS, biyaheng Metro Manila ang bus. Pagabot sa Barangay Palong, nag-overtake subuti ni sa sarong motorsiklo. Alagad diin niya nahiling na may saro pang motorsiklo na nagbabaybay kan sa ibong na linya kan tinampo. Iniman ang naging rason kan aksidente. Nasa ngatan na ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang 33 anyos na driver kan bus na nasa kustodiyang ngunyan kan Libmanan MPS. May sarod ang motorsiklo na nag-overtake siya. Nasabatan niya ini yung na motorsiklo po. Nagulantong intero po ang ini yung motorsiklo. Kaya siguro dahil sa grabing pagkaulantong niya, kaya nagyara agad ang hawak. Selebrasyon kan Idil Adha kan Muslim community sa Naga City, simple alagad naging makabuluhan kaibaan pamilya. Pangadji kan mga ini sa saro sa duwang pinakadakulang pista sa relihiyong Islam, aramunta sa report ni Chris Novelo. Kaibaan bilog na pamilya nag-outing ang kadaklan sa Muslim community sa Naga City sa Pasakaw, Camarines Sur. Digdi subot sila nagdiretso makalis ang ginibong moon sighting kasuudma. Saro kaya ini sa mga itinutugot na paagi sa relihiyong Islam para iselebrar ang Idil Adha. Ang Idil Adha ang saro sa duwang dakulang pista sa Islam na inaapod man na Feast of Sacrifice hulo sa daipagduang isip ni Ibrahim na isakripiso ang sayang aki na si Ishmael kan sinugo ini ni Allah.
At isa sa mga naisip ng aming community, Muslim community, ay magkaroon ng ganitong outing nang sa ganun ay magkaroon naman ng quality time bilang isang grupo, bilang isang community, bilang isang pamilya dahil kaming mga Muslim naniniwala na kami ay magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Di manawar as okasyon ang kambing na pinaghirerasan kan Muslim community. Mapaaki asin yang at heart, di pinalampas ang pagkarigo sa dagat. Nagtipong-tipong kaming pamilya para at kaming magkakamag-anak, kaming magkakapitbahay sa compound para po may celebrate namin ng Idil Adha. Alagad ang piraman sa Muslim community sa Naga City pinili man na magpahingalo, makalis ang ginibong moon sighting kasuudma. Naging sulam naman subot ang pag-obserbar sa nasabing okasyon. Pinapangadji man kan mga ini ang pagkasararo asin pagkapantay-pantay anuman ang pagtubod asin relihiyon. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sir, sa hiling mo po, pirang minuto dapat ang homilya sa misa? 15 minutes. 15 minutes? 20 minutes po. Depende kung kung may gusto pa siyang i-interview. Pero pirang minuto dapat? Para sa akin 30. Mga 5 minutes. Ang homily kasi is duman sa nagtataramang pari, di ba? Siguro po mga 20 minutes, aral ka yan. Kasi mas gusto ko po, ang misa talaga ang pinakahalawi. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay kan Dengue Awareness Month ngunya na bulan in Hunyo, padagos man ang pigigibong Dengue Awareness Campaign kan DOH Bicol. Sa datos kaya kanahensya nagpakol na sa 468 ang kaso kan dengue na nairehistro sa Bicol Region puun Enero 1 hasta Hunyo 1, 2024. Mas halangkaw ini nin 21.8% kung ikukumparar sa 384 dengue cases kanakaaging taon sa parehong peryodo. Pinaka-apektado kanasambitan ng helang ang mga kaakian edad 5 anyos pababa. Sigun sa ahensya, yaon ang posibilidad na maglangkaw pa ang nasambitan ng numero urug natan nagpuon na ang panahon nin tig-uran. Huli kay ni nangapudan ang DOH sa publiko na imantinir ang kalinigan sa saindang natad o komunidad. Nanganing malikayan ang padagos na pagdakol kan nasambitan ng kaso. Kailangan po talaga ng dengue awareness para po yung, kasi po ang dengue di lang po namin DOH and LG lang po ang makasolusyon. Whole community approach po ang kailangan. Kumbaga, kada bahay po, may responsibility po tayo para malabanan po natin ang dengue. Propesto kan DSWD na magtaong cash grant sa mga bados asin breastfeeding mothers, pig-aprubahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Alagad ano daw ang katuyuhan kaini? Aramuntayan sa report ni Jessica Calinog. Approve na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang propwesto kan DSWD na palawigon sa mga bados asin breastfeeding na ina ang cash grant kan Pantawid Pamilyang Pilipino program. Sakop kaini ang first 1,000 days kan aki. Madadagdagan nin 400 pesos ang health grant kan mga kwalipikadong benepisyaryo. Kung sila po ay 4-piece beneficiary, makakakuha po sila. So sa ngayon, kung hindi po sila 4-piece beneficiaries, hindi po sila kasama doon sa bibigyan. Asin pag-abot nin tulong taon kan aki, day na pwedeng maka-aprobitsar kainian ina. Ito lang po is a reinforcement kung paano mas lubos na pahahalagahan, di ba? Ang nutrition ng zero. Kasi sabi nga, the first 3 years of the child's life is the most critical kasi andun nga yung brain development. So, ibig sabihin, kung maayos ang bata, di ba, eventually uunlad, no? Uunlad, tuloy-tuloy siyang mag-aaral. Para sa 4-piece beneficiary na si Susan, maray na programa inikan gobyerno asin dakulang tabang mananggad. Urog na sa mga kaakian. Sa totoo lang, dapat matabangan talaga ang mga bados na ipumansinda ng beneficiary na ang mga aki, kadakol mga aki, tapos bados pasinda.
Iyon dapat ang tabangan. Piglalauman man kan DSWD na andugang na cash grant na ini, magagamit kan mga bados asin breastfeeding moms, nganing magpa-check up, asin masyerto an mabaskog na salud ninda, pati na kan sa indang baby. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Not your plain and ordinary pedestrian lanes. Ang mababalyuhan ngunyan sa kasentrohan kan syudad ni Naga, kundi kulay hablon dawani. Pininturahan na kaya nin rainbow ang mga pedestrian lanes sa may porsyon kan Elias Angeles asin General Luna Street sa sentro kan Naga. Sa ruining pagpapahiling kan pakikisumaro asin pagselebrar sa LGBTQIA+ community sa syudad ngunyan na Pride Month. Ang SK Council kan Barangay Concepcion Pequeña nakatalaan man na magbugtak nin temporaryong rainbow crosswalk sa may luwas kan barangay covered court. Sa siring na paagi, hurot kan konseho na mas matawan importansya asin mga programa ang LGBTQIA+ community. Tasinda, parte man asin may dakulang papel sa komunidad. Naglalauman ang SK Council na magibon na ini taon-taon kung pagpapahiling na ang Barangay Concepcion Pequeña LGBTQIA+ community friendly. Sa obheto kaniyong proyekto na ni na pag nahihiling po kan tao na pinaglalaanan ta po ning pondo ang sektor na ini, mas maiisip po ninda na ini po parte po talaga sa tuyang komunidad and they dapat po pigdi-discriminate. Art industry sa 4th District kan Camarines Sur hurot na pakusugon sa tabang kan Pigbilog na art group na obhetong mas magpakolor sa turismo kan distrito. Ini asin iba pang detalye aramunta kay Jessica Kalinog. Kan Hunyo 15, opisyal ng pigbukasan sa publiko ang Silyab Art Exhibit. Bidadigdi ang mga obra kan nasa 32 na local artists sa 4th District kan Camarines Sur. Takulang onra nga nida ang aktibidad na ini para kay Dr. Ku Paterno na childhood dream and drawing and painting siring man na maiheras sa publiko an sa iyang gibo. Through arts, na-express mo sa dili mo and sa mga colors and paints, napapahiling mo na igwa ka pang naiibang araw na mayo sa iba. So it's an overwhelming talent na igwa. An sa iyang 9 anyos na aki, iuman ang pinakahoven na partisipante sa exhibit na nagpahiling kan sa iyang talento sa live sketching. Ay, gusto ko lalaki po. Bukas sa exhibit hasta sa Hunyo 25, pagpapabisto man ini sa Partido Artists Group na naglalao magkasararoan local artists sa 10 munisipalidad kan distrito. May artist women na bago lang sa rong klase ng arts, art, kundi may performing arts dyan, may itong visual arts mismo, literary, multidisciplinary, tapos itong media arts, 5 gabos na sanganing arts, pinagsararo ni. Nagtutubod man ang grupo na ang pagpapakusog kan art industry, mas mapakulor man sa turismo kan partido area. Ang mapagsaroan sining asin historya kan nasyon, iyumang obheto kan ginibong acrylic painting competition and exhibit katakod kan Independence Day sa Camarines Norte. Nakadisplay sa provincial capital ang magagayon na obra na gibo kan local artists sa probinsya. Ang pinakapaksang diwa po ng paligsahan ay ang kabayanihan ni Jose Rizal at ang kanyang buhay bilang batayan ng paghubog ng bagong Pilipinas. Matinir na nakadisplay ang mga obra sa Kapitolyo hasta sa Hunyo 19. An-aldaw kan kumplianyo ni Dr. Jose Rizal. Igwa man ni nagahalat na cash prize sa mga manggagana sa nasambitan ng kompetisyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sir, gurano dapat kahaloy ang homily? Siguro mga 10 to 15 minutes. Pwede ring 10 minutes, ganun. Pero depende na rin kasi sa pade. Ma'am, gurano dapat kahaloy ang homily? 1 minute lang po. Depende sa story ni Father. Siguro 30 minutes or 25 minutes. Kasi kaya naman na yun ma-describe or ma-explain ng isang pare. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. $680 na mga kababaihan sa Libmanan, Camarines Sur matrayumpong nakadonar ning dugo sa ginibong blood donation drive kan Municipal Health Office asin Bicol Medical Center. Health expert igwanin pagklaro sa pagtubod sa epekto kan pagdonar ning dugo. Uyan report ni Jessica Calino. Kasabay kan World Blood Donor Day, sarong blood donation drive man ang pigkonduser kan Municipal Health Office kan Libmanan sa tabang kan Bicol Medical Center. Sigun ki Dr. Eddie Palima, taon-taon ninda ining pigigibo. Alagad ngunya na 2024, kakaiba, taanas kababaihan sana ang sa indang pig-akomodar na donors. 680 na mga kababaihan hali sa mga barangay, LGU employees asin hali sa mga eskwelahan an matrayumpong nakadonar nin dugo sa ginibong aktibidad. An siring kadakol nindang kontribusyon sa blood bank, dakulang tabang man subuot kung sinda mga ipuhan nin dugo. May mga kaso kami dito ng mga itong inaapod na may mga kidney failure na ang iba sinasalino ng dugo, ang iba yung mga na-aksidente, ang iba may mga helang na cancer or iba inooperahan. May mga biktima din ka mga taragaan, saksakan sa mga coastal na areas. So, dahil kami nasasakitan pag-abot yan sa Bicol Medical Center. Pansumpay buhay. Iyan ang pinaka-esensya asin benepisyo kan pagdonar nin dugo. Sigon kay Dr. Raimundo Ibarrientos kan BMC Blood Bank and Transfusion Service. Kahit hindi ka mag-donate ng dugo, every 120 days, napapalitan talaga ang dugo. Kaysa naman mapalitan siya na hindi na ibibigay sa iba o nakakatulong, mas maganda nang nakatulong ka kaysa yung nasayang lang yung dugo mo na pinalitan naman after 120 days. Nagdetenir man subuot na bastante ang supply kan dugo sa blood bank. An pirang porsyon, pigtatao sa ibang pasilidad, nganing magamit asin maibitaran na mag-expire. Libre subuot ang dugo, alagad kaipuhan ipatest, antes na isalin sa ibang tao. Yung mga dugo namin, kailangan din siyang testing sa mga sakit. Yung 5 sakit na dapat hindi maibigay sa pasyente. Kagaya na po na ng hepatitis B, hepatitis C, HIV, malaria, tapos syphilis. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Sa laog nin 24 oras nakapagtala ang FIVOX asin nin anom na volcanic earthquake sa Mount Bulusan. Katamtaman ang pagsangaw kan gas sa sarong vent kaini mantang nagtitinira ang ground deformation o pamamaga kan bulkan. Sigun sa FIVOX, normal sa irarom kan alert level 1 ang siring na mga aktibidad kung saan pwede man na mangyari ang pagkakaigwanin phreatic eruptions. Sa kabilugang parametro, pwede subuot na maikonektar sa hydrothermal activities na nangyayari sa irarom kan bulkan ang nairirehistrong mga aktibidad kaini sa ngunyan. Mayo manin dapat na ipaghandala ang publiko, alagad ang pakiulay kan FIVOX, magsunod sa mga pigpapautob na abiso asin panundon kan mga otoridad tanganing makalikay sa anuman na aksidente. Sa ngayon po, nasa alert level 1 pa rin po ang Bulkang Bulusan. Di pa rin po natin maaalis na magkaroon ng chances ng phreatic eruption. Kaya naman pinapaalalahanan pa rin natin yung communities sa palibot ng Bulkang Bulusan na maging maingat sila at huwag po silang pumasok ng 4 km permanent danger zone. Sulit ang naging island escapade kan 29 anyos na astrophotographer na si John San Agustin sa Calaguas Island sa Camarines Norte. Apara kaya sa pag-enjoy sa lugar, nakuanan pa niya ninladawan asin video ang nanotarang Milky Way Galactic Core o ang pinakamaliwanag na sentro kan kalawakan. Maagahon kasuudma Hunyo 16. Sigun ki John, como sarong astrophotographer, pirmi niya talagang daraan sa iyang kamera para sa mga siring na pagkakataon. Kay puhan man subuot magpuyat sa pag-aabang kung gusto talagang matsyempohan asin mahiling ang magagayon na parte kan kalawakan asin iba pang celestial bodies. Sigun sa Pag-asa daet, dawa nakaka-eksperyensya nin pag-uuran sa probinsya. Alagad paborable pa man giraray ang panahon para sa mga maawot mag-astrophotography o stargazing. Nag-ocular o naghahanap na kami ng area kung saan magandang kumuha, magandang spot na kukuhanan. So, mag-aabang ka talaga ng oras. Since ang Milky Way Galaxy is magkapakita ng madaling araw, talagang puyat. So, maglalaan ka talaga ng oras.
Mga kapuso, mayo pang pigmomonitor na anuman na raot nin panahon o bagyo sa laog uluwas kan Philippine Area of Responsibility. Alagad sigun sa pag-asa padagos na nagdadanay ang southwest monsoon o duros habagat, partikular sa sulnupang parte kan Visayas asin timog kan Luzon. Sa datos kan Metro Weather, dakulang parte kan Bicol Region ang makakamate nin warak-warak na pag-uuran ngunya na aldaw. Hasta heavy rain saan posibleng maeksperiensya, partikular sa Camarines Sur asin Albay, kaya iandam po mga kapuso ang sa indong mga payong. Magiging mauran man sa iba pang parte kan nasyon, ngunya na aldaw huli sa habagat. Sarong Balyena ang aksidenteng nagsadsad sa hababaw na parte kan dagat sa Mobo Masbate. Tulos man na nagtarabang ang mga residente sa lugar asin LGU, tanganing maibalik sa hararom na parte kan dagat ang balyena. Sigun sa BFAR Masbate, posibleng sarong sperm whale ang balyena asin nagdadakop ininin mga saradit na sira na nagsisirbing pagkakankaini kaya nakaabot sa lugar. Sa inisyal na impormasyon kan BFAR, igwani na hiling na mga gasgas asin lugad sa lawas kan balyena. Alagad matrayong puman ining naibalik sa dagat. Nagpagirumduman ang ahensya sa publiko na tulos ipaaram sa saindang opisina o sa LGU ang mga siring na insidente para sa maninigong disposisyon. Successful naman po na nai-release yung or naibalik yung marine mammal sa malalim na part with the help of the local government unit and the community doon sa area. Bagong paglaom ang naresibi kan 13 children in conflict with the law sa Bahay Pag-asa kan Camarines Norte. Ini makalis makatapos ang mga ini sa kursong Center-Based Organic Agriculture Production NC2 sa tabang kan Regional Juvenile Justice and Welfare Committee Bicol asin TESDA. Apara sa 13 na BPA residents, anumpang BPA staff ang kasabay kan mga CICL na nag-adal sa nasambitan ng kurso. Parte subuot ini kan pagreporma sa mga jovenes na naimbwelto sa mga salanggibo tanganing makapagbagong buhay. Pigsyarto man kan ahensya na may mga nakalinyada pa na programa para sa mga CICL sa probinsya. Sa aga, Hunyo 18, sarong bersyon kan Camino de Peñafrancia ang gigibuhon sa Naga City. Imbes na malakaw, nakabisikleta ang mga makikisumarong peregrino. 10 mga simbahan sa syudad ang lilibuton kan nasa 300 na nagparehistrong siklista. Ang sa indang last stop ang Basilica Minore. Aper sa pagiging parte kan Charter Anniversary kan syudad, saro man ining pagdebosyon sa mahal na inang Peñafrancia. Man iba-ibang aktibidad kan mga Nagenyo asin para sa mga Nagenyo, tampok sa selebrasyon kan Charter Anniversary kan syudad. Uyaan report. Hali sa Barangay Balatas, dinarakan 70 anyos na si Nanay Nelly. Sa may Plaza Quezon, an manibaybang produkto kan sa indang Farmer Association. Kabali naman an sa iyang gibong maalat asin bagas. Tang farmer baga, almost 4 months. So, bago magkaput ng biglang kwartao, di isa, habang nag-aalat-alat, di igwang substitute sa hanap buhay. Di wala, other source of income. Kadaklan agricultural products ang nakadisplay digdi. Pagkabanggi, igwamanin banseto, kung saan pwedeng maaprobitsaran an man iba-ibang kakanon. Nagkaigwamanin rondalya concert, kung saan ang talento naman kan mga Nagenyo sa musika, an ipigbida. Sa porsyon man na inikan Plaza Rizal, pigpapakaray na ninda Emeline an sa indang pwesto. Sa Hunyo 18 kaya hasta 23, bubukaan man digdi an First Kinalas Festival sa Naga City. 8 mga tindahan ang malatag digdikan sa indang mga bersyon kan kinalas, pun alas 4 nin hapon hasta alas 11 nin banggi sa nasambit na mga aldaw. Well, of course, we look forward na ma-promote at ma-empower yung mga kinalas vendors. So, we're gearing up to promote and empower them through these promotions, marketing, saka na ho-hone din yung skill nila. Like this one is a whole new setup, 'di ba? Hindi sila nandun sa store nila. So iba yung tapos lahat ng kalaban nila nandito. Makukonsiderar man ining healthy competition na pigihiling kan grupo pati na kan lokal na gobyerno na makakatabang sa urog pang pag-uswag kan turismo kan syudad.
Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.